Alam mo ba kung paano nagkakaroon ng malawakang kickback sa mga flood control project? Baka sa susunod, pag-isipan mo na muna bago mo iboto ulit ang congressman mo. Sa totoo lang, hindi lang presidente ang may kasalanan. Kung walang tamang suporta, kahit sino pa maging presidente, walang pagbabago. Ang problema, nasa mismong local government officials natin. Kung lubak pa rin ang kalsada nyo, baha pa rin kahit konting ulan. Hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil walang matinong proyekto. At yan ay tungkulin ng LGU mo, mayor, governor at congressman. Sabi nga ni Pangulong BBM sa kanyang SONA, nakikipagsagwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mula 2016 hanggang 2022, 600 billion ang nagastos sa flood control projects. Ngayon, nasa halos 1 trillion na ang budget sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pero, bakit binabaha pa rin tayo? Simple lang ang sagot, corruption. Paano nangyayari ang kickback sa proyekto? Una, example, si congressman ay nagre-rekomenda ng 150 million flood control sa distrito niya. Pero kadalasan may contractor na siyang kaalyado or dummy. Pangalawa, ipapasok ito sa budget ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act. Legal sa papel, pero may napipisil na silang mananalo sa proyekto. Pangatlo, kapag aprobado na DPWH na ang magi-implementa, pero alam natin, may impluensya pa rin si congressman at LGU sa pagpili ng contractor. Dito na pumapasok ang kickback system. Pang-apat, ang contractor ay kakilala o proxy. Para makuha ang project, pumapayag na magbigay ng 20% to 40% kickback. Halimbawa, 150 million project. 30 million to 60 million na punta sa bulsa. Ang totoong ginastos sa proyekto, mas mababa sa 90 million lang. Pang-lima, para mabawi ang binayad sa lagay, bababa ang kalidad. Madaling masira ang proyekto, fake documents, at minsan, ghost project lang. Sa papel lang ginawa. 6. Kapag may audit, kompleto sa resibo, ribbon cutting at tarpaulin. Pero sa realidad, taong bayan ang talo. Pang-pito, hati-hati na sila sa kita. Contractor, congressman, LGU, DPWH insider, lahat masaya. Maliban sa bayan. Real talk. May pera tayo para sa proyekto. Pero kinagatasan lang ang budget para lang yumaman ng iilan. Madami ang nababayaran. Takip ng pera ang mga mata. Busal ng pera ang bibig. Bigayan ng komisyon patago at pailalim. Kaya kahit halos 1 trillion na ang nagastos sa flood control, binabaha pa rin tayo. Kung gusto mong dumami pa tayong gising at mulat, ishare mo ito. Follow mo na din, mga ka-real talk.